Ito pag-usapan ngayon natin itong bagong chismis na pinagkakalat ng DDS na sobrang illogical at sobrang katangahan. At ang nakakatawa dito, sinasakyan ito ng mga vlogger ng mga DDS at kasabwat dito yung Iglesia ni Cristo. Pero by the way, mga kababayan, no, tayo napapaisip tayo na ano ba talaga? Di ba ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo na kami po ay para sa kapayapaan, kami po ay para sa pagkakasundo. Pagkakasundo, ganun. Pero kung titinan nyo naman yung content, no, yung content analysis po ng Net25, at saka kapag meron pong propaganda na nilalabas ang DDS, bakit kasabwat palagi yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Nagtatanong tayo kasi para ba kung ano yung point ko, no? Meron silang pinakakalat ngayon eh. Actually, marami to, no? Kung isi-search nyo po sa Facebook, nagkalat ngayon to. Itong narrative po na to. So, sabi dito, no? Gagawin din daw nila sa INC ang ginawa nila sa KOJC. Dahil tinatago daw ng INC si Senator Bato de la Rosa sa central office ng INC. Alam niyo matagal ang chismis to no? Pero bakit pinapakalat na naman ulit nila? O hindi lang yan, ito pa isa. O susugurin daw ang INC headquarters. Malaking kamalian yan. Huwag nyo itulad sa KOJC dahil mga kapatid handang lumaban yan. Takot. Takot ako. Takot naman. Pero by the way, mga kababayan, no? Akala nyo kasi mga pipitsug yung page lang yan. Ang malupit dito ito. Kilala nyo yung baklaan na yan? Yung sobrang lakas mag-intellectual dishonesty? Si Regal Olivia? Di ba si Si Another Day, Another Fake News for the DDS. Si Regal, si Olivia Regal. Oh, pati siya sinakyan niya. Oh, sabi niya dito, if there is indeed, kunwari patanong no tayo na, ayan ka na naman Alam niyo, tinan niyo kung mapapansin niyo po yung mga content niyan ni Regal, ni Olivia Regal, ang galing niya mag-twist no? Ang galing niya ang tawag nga namin dito, intellectual dishonesty. So, ibig sabihin, ginagamit niya pagiging abogada niya, pagkatapos yung narrative, ikot-ikutin para maging facts. Pero in reality, kung titinan mo yung content niya talaga, panlito lang po talaga. Ganun yun. Intellectual dishonesty po yun, ginagamit niya yung pagiging abogada. Bakla yan, di ba? Pagiging abogada niya. Maniwala kayo sa akin, abogada ako. Tapos ito yung facts, i-twist natin. Gamitin natin yung pagiging abogada ko. Intellectual dishonesty. So, tinan nyo tinan nyo. Bagong pauso niya. If there is indeed any plan to conduct an operation at the central headquarters of the Iglesia ni Cristo based on claims that Senator Bato de la Rosa is there, the government must proceed with extreme caution. Ay, nako. Hindi daw siya DDS. Alam niyo, bullshit niya si Olivia Regal, no? Hindi daw siya DDS. Pero kapag meron pong mga gathering sa mga DDS po sa Cebu, andun siya palagi. Di ba? Bakla ka na, sinungaling ka pa. Ayun ang problema dyan kay Olivia Regal Manloloko na nga ng content, no? Hindi pa umaamin na DDS, pero kapag meron po mga event, yung mga DDS sa Cebu, kasama po siya sa sa Peanut Gallery. Kasama rin po siya doon ni Mabanta. Pero hindi po siya DDS. Alam niyo ano ba nakakahiya? Paniniwala niyo yan, panindigan din niyo. Panindigan din niyo. Kung DDS kayo, panindigan ninyo. Ako nga di ba? Ako sinasabi ko, pro-admin ako. Hindi ko pinagmamalaki na loyalista ako kasi hindi naman ako loyalista. Pero pro-admin ako. Magkaiba yun Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, di ba? Kahit sino pa yan, kahit si PBBM pa yan, kahit si Martin Romualdez pa yan, pag may ebidensya pa na pagnanakaw, babatikusin natin. Kasi nga, pro-government tayo. Pro-Philippines. Pero itong mga DDS po na to, especially yung bakla na yan, yung Olivia Regal na yan, I'm not DDS. Hindi po ako DDS. Para po tayo sa katotohanan. Pero pag nakita mo naman yung content, pang DDS. Pag nakita mo naman yung kilos, pang DDS naman. Hindi daw DDS, pero doon may gatherings sila, sino ba yun? Yung kay Baste, yung bagong grupo ni Baste, di ba nagkaroon sila ng gatherings doon sa sa Cebu? Andun siya di ba? Kaya ngayon yung tanong bakit kayo mga bobong mga DDS, bakit niyo tinatanggi na kayo po ay DDS?
O di ba yung mga loyalista, proud yan. Kami po ay proud loyalista. O yung mga pro-BBM. O di ba, proud kami po ay loyalista ni Presidente Bongbong Marcos. Actually, may ganun na ha. Sa totoo lang na, meron na pong ano ngayon loyalista ni Presidente Bongbong Marcos. Yung mga kabataan. Nako, pag nakita nyo yung mga yan, may grupo sila eh. Nakita ko sa HQ yung mga yan eh. Meron sila grupo ng mga kabataan, pero sila po, loyalista ni Presidente Bongbong Marcos. Galing, di ba? Gahusay, no? Oo. O sila proud sila. No, na sila po ay pro-PBBM. Ako, pro-admin, pro-Philippines. So proud ako doon. Bakit tong Oliver Regalda to, nung hindi niya mabanggit na DDS siya, bakit nakakahiya? Nakakahiya ba maging DDS? Lagi kasama ni Torion niya. O nga, kaya nga eh. Hindi daw siya DDS. Pero yung mga tropa niya, yung mga circle of friends niya, mga DDS. By the way, nawala ako sa topic. O sige, sabi dito, if there is indeed any plan to conduct an operation at the central headquarters of the Iglesia de Cristo, based on claims that Senator Bato de la Rosa is there, kita nyo, di ba? Abogado pero chismosa rin eh, no? Insinuation to mga kababayan eh. Kasi in the first place, hindi na nga po kumakalat na si Bato ay nasa Iglesia de Cristo headquarters. Wala na eh. Di ba wala na? Hindi na nga napag-uusapan yan. Pero bilang babanat yan si Regalda, kung nandun, kung lulusubin, insinuation yan. So nabigay ka ng mali sa mga tao. Oo nga, no? Paano nga pag ganun? Paano nga pag tama sinasabi ni Regal? So, sinungaling kasi ito. So sabi dito, no? The enforcement of the law must always be guided by due process. Yan na naman tayo. Credible evidence and constitutional safeguards, not conjunctive or political pressure. Ay! Kita nyo, di ba? Sabi ko sa inyo eh, no? Banloloko din to eh, no? O dapat daw po, kung lulusubin daw talaga ng gobyernong ito, ang headquarters ng Iglesia ni Cristo, kasi nga po may mga chismis na si Bato de la Rosa ay nandun sa loob, dapat daw, ito daw po ay guided by due process. Ito daw po ay dapat guided by credible evidence at saka constitutional safeguards. Hindi dahil sa political pressure. Kita nyo, di ba? Kita nyo yung insinuation eh. Na parang ang pinapalabas niya dito, ayaw nga, no, kapag nilusob yung Iglesia ni Cristo, politika yan. O, politika yan. Pero by the way, hindi naman gagawin ng gobyerno yan sa tingin ko. In the constitutional democracy, yan na, di ba? The true test of government power is not how aggressively it acts, but how faithfully it adheres to the rule of law. O, kita niya, di ba? Galing eh, galing manlinlag eh, no? Well, kita niya, may point naman siya. Pero yung pag-construct niya ng sentence, nagbibigay siya ng malis na pag nilusob niyo yung Iglesia ni Cristo, no? Ito po'y politika lang. No, pero by the way, bakit nila pinagkakalat ito, no? At meron pa yung isa, itong puro bakla, no? Puro bakla tayo ngayon eh. Yan, no? Ito. Kilala niyo yan, yung pangit, no? Yung Mr. Pyramiding ba? Hindi. Networking pala. Okay. Si Business Networking, Ginawa nila sa KOJC ay gagawin din nila sa INC. Diba? Subukan nyo lang. No? Akala nyo, hindi kayo sisingilin ng panahon? Grabe ang ginagawa nyo ngayon, no? Grabe ang pang-iipit na ginagawa. Oo, bakit di ka pang mamatay? Walang nga ka. May sakit ka, di ba? Dapat doon na ka na sa akin eh. Okay, so ngayon mga babae, tinan ninyo ha. In the first place, mga streetwise, no? Wala naman pong ebidensya na lulusubin ng gobyerno yung Iglesia ni Cristo headquarters. At ako naniniwala kung malaking gulo talaga yan pag nangyari yan. At yung claims nga po nila na itong si Bato de la Rosa nasa loob ng Iglesia ni Cristo, ang tanong dito, bakit siya nandun? Bakit? Miyembro ba ng Iglesia ni Cristo si Bato para protektahan nila? Kung si Barcoleta yan, maniniwala ako, di ba? Pero kung si Bato de la Rosa, parang... So yun mga kababayan, no? Ayun ang pinatanong na ngayon natin dito. Ano ang motivation ng Iglesia ni Cristo para itago si Bato?
And by the way, mga kababayan, no, kung sasabihin nga natin na lulusubin ito ng gobyernong ito, iba po yung KO. Hindi, admitted talaga. Iba yung KOJC, iba yung INC. Alam niyo mga kababayan, no? Totoo lang. Siguro, ito napansin ko lang, kasi pinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo yan eh. Kasi ako dati, no, ako nagpadoktrina ako sa Iglesia ni Cristo dati, nung nasa Alcobar ako. Muntik na akong mabautismuhan yan. O, muntik na. Pero, meron sila pinagmamalaki kasi na ito daw pong headquarters nila ay hindi raw kayang lusubin kahit sino man. Di ba tama, di ba? Sinasabi nila yan eh. Hindi mo ba alam, kapatid, na sa amin sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ang aming pangunahing lokal doon po sa Commonwealth ay hindi pwedeng lusubin kahit sino man. Hindi pwedeng pasukin kahit sino mang tao ang aming central dyan po sa Commonwealth, kapatid. Magagulo siya. So, ano ibig sabihin nun? Hindi nga. Anong ibig sabihin? Yan ang sabi ko sa inyo, tatanga-tanga kayo eh. No? Tatanga-tanga itong Iglesia ni Cristo eh, no? Na pinagmamalaki nila na sa aming kapatiran sa Iglesia ni Cristo, yung central dyan sa Commonwealth, hindi nyo malulusob yan. Tandaan nyo yan. Mga kapatiran, hindi nyo kayang lusubin ng aming central. Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, puta, may baril dun sa loob. Bakit di malulusob? Ano yan, guided with the Holy Spirit? Hindi po ganun yun. Kaya nila pinagmamalaki na hindi malulusob yung Iglesia ni Cristo na yan kasi po, tad-tad po ng baril sa loob doon. May mga armas sila sa loob kaya. Sige nga. Logically speaking, ano ang rason? Bakit nila pinagmamalaki na hindi raw malulusob ang Iglesia ni Cristo? Sige nga. Yung yung central. Bakit di malulusob? Ayun na naman yung, alangan na ba maniwala tayo na yan ay guided by the Holy Spirit? Siyempre, ang totoo dyan, may mga tao po sila doon na marunong gumamit ng armas. Doon na anytime kung sila pilulusubin, talagang meron silang, sad to say, tama, di ba? Meron sila sariling army. Nagbabalakan naman nila yan eh. Sila mismo may sabi niyan eh. Subukan yung may kausap ko yung yung talagang handog, yung talagang bata pa lang, miyembro na ng Iglesia ni Cristo. O, di ba? O, sabi ni Mami Pebbles, may armas yung mga yan. O, kaya nga mayayabang yung mga yan eh. Diba, kapatid, saabin ko sa sentral, hindi nyo kayang lusubin yan. Ito yung inyo pakakatandaan. O, pero, bakit nga ba? Dahil ba sila guided ni Cristo, kaya di malulusob? Ikaw naman, kapatid eh. Iba-iba ka nang iniisip, kapatid. No? Kaya hindi kayang lusubin ang aming central dyan sa Quezon City, dyan sa Commonwealth. Dahil ito po, protektado ni Cristo. Come on, di ba? Oh. So, by the way, medyo aware ako sa sa teachings ng Iglesia ni Cristo kasi nga po, in the first place, ako po, nagpa-doktrina ako kay Eli Soriano. Unang-una yan eh. Sa dating daan, buhay pa siya nun eh. Tapos kakahanap ko ng religion talaga nung napunta akong Cubar. Nagpa-doktrina din po ako dyan sa Alcobar, no? Turo ko pa. Kasi yung turo ko saan? Para ulin sila ng pulis. Tignan nyo bawal po sa Saudi ang mag-gatherings ng religion. Bawal yan. Di ba, sino mga taga-Saudi dyan? Or taga-Middle East? Hindi, sa ibang parte ng Middle East, pwede pag may permit. Kasi sa Kuwait, meron ng Catholic Church sa Kuwait eh. May permit yung mga yon. Pero yung tulad po ng mga born again na nasa bahay lang, yung Iglesia ni Cristo na nasa bahay lang, na walang permit, bawal po yun. Oo. Pero syempre, ang kailangan nilang ituro ang doktrina ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. So kaya po nila ginagawa yun. Pero by the way, okay lang yun, di ba? Wala namang masama doon. Pero, ang point natin dito, ako naniniwala na itong bagong narrative na naman po nila, na lulusubin daw po ng gobyerno ang Iglesia ni Cristo, ako po naniniwala na isa na naman tong panlilinlang. Isa na naman tong na para po yung focus ng mga tao, mawala po sa totoong issue.
Ano ba yung totoong issue? Impeachment po ni Sara. At saka flood control. Kakayro, ano bang pinaka-ano sa inyo, pinaka-importante sa'yo? Impeachment o flood control? Pareho. Pareho. Di ba? Walang ganun. Anong mas matimbang sa atin? Flood control o impeachment ni Sara? Walang ganun. Parehas po yan. Kaya nga, tinan nyo, di ba? Nung lumipat si Cheese at saka si Joel Villanueva, binabatikos pa rin natin. Pero ang mga DDS, mga kababayan, basta kakampi nila, pupurihin nila yan. Sa Riyadh ba meron? Sa Riyadh meron yan. Meron yan sa Riyadh, di ba? Sa Riyadh, meron din yan. Hindi ko lang alam kung saan eh. Kasi yung alam ko lang sa Cobar eh. Kung mapapansin nyo yan, ano yan? Tad ng camera yan. Bago ka makapasok dun sa ano pa lang, sa entrance pa lang po ng villa, may camera na. Hanggang papasok sa elevator, may camera na yan. Para kung pag may nakita silang raid ng police, madali na lang nilang itago yung mga paraphernalia nila ng religion. Di ba? Ganun eh. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, masasabi nyo nga po dito, sa bagong pakulunan naman po ng miyembro nga po ng mga DDS. At malamang kasabot na naman dito, yung mga kapatiran po sa Iglesia ni Cristo na pinakakalat nila, hindi kaya binabatikos natin yung INC, no? Kasi pumapayag kayo na ginaganyan-ganyan lang kayo na ginagamit yung kapatiran para sa chismis ng mga DDS, okay lang sa inyo? Di ba? Okay lang pala sa inyo yung ganun. Okay lang yan. Yung chismis ng mga DDS kasi mga DDS naman sila. Narinig niyo ba yung bell? So yan na. So next topic tayo. Iwanan mo na